Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ang inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya ay tago lamang natin sa pangalang Anton. Bueno, basahin na natin ang liham ni Anton. Dear Kuya Peles, isa po ako sa mga patuloy na nakikinig sa inyong programa sa radyo. At tuwing hapon din kuya ay lagi po akong nakikinig. Sa tuwing wala po akong ginagawa ay inaabangan ko lagi ang inyong programa tuwing hapon. Dahil may mga natutunan din akong aral sa buhay sa inyong mga sinasadala. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Anton, 28 taong gulang at may 3 po akong anak. At hiwalay na po ako kuya. Hiwalay na kami ng aking asawa. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Peles. Itay, talagang hindi nababalik sa atin si inay? Hindi na anak. Iniwan na tayo. Bakit po ba itay? Nag-away po ba kayo? Hindi naman anak. Bakit umalis si inay? Saan siya nagpunta? Iyan ang hindi ko alam anak. Siguro, dahil sa hirap ng buhay natin, kaya umalis. Bakit? Kumakain naman tayo araw-araw Nagawa niya siguro anak yan dahil sa hirap ng buhay natin. Paano na kami ngayon, itay? Malilit pa ang 2 kong kapatid. Huwag kayong mag-alala, anak. Nandito naman si tatay. Hindi ko kayo pababayaan. Sana bumalik na si inay para masaya. Anak, hindi na siya masaya dito sa atin. Kaya nga tayo iniwan Puntahan natin sa kanila, itay. Baka nandoon kina Lola. Hindi ko nasasabihin na sumama sa ibang lalaki ang kanilang ina. May sinasabi po ba kayo, itay? Wala anak. Ang sabi ko, baka hindi doon nagpunta ang nanay ninyo. Hayaan mo na. Itay, namimiss ko na si inay. Matagal ko na siyang hindi nakikita Anak, hindi na babalik dito ang inay mo. Bakit hindi niyo sabihin sa akin kung ano talaga ang dahilan? Kung bakit umalis ang inay? Sabihin niyo naman sa akin, itay. Ano ang dahilan? Ano? Nagtatanong ang anak mo? Oo po, inay. Abay, talagang magtatanong yan dahil may isip na yan. Kaya nga po, inay Ano naman ang isinagot mo sa kanya nang tinanong sa iyo yan kung nasaan ang kanyang ina? Nahirapan akong ipinaliwanag sa kanya, inay. Buti, naniwala siya. Hindi ko alam, inay, kung naniwala siya sa akin. Matalino yung anak mo. Hindi ka titigilan yan hanggat hindi niya nalalaman kung nasaan ang kanilang ina. Yan ang kinatatakutan ko, inay. Balang araw, malalaman din niya ang buong katotohanan. Ano kaya? Kung sabihin mo na sa kanya ang totoo. Inay,
hindi pa ito ang tamang panahon para sabihin ko sa kanya ang tunay na dahilan kung bakit kami iniwan ni Eden. Pare Anton, medyo malayang susunod na project ng engineer. Siguro, minsan sa isang linggo tayo inyan. Pare, baka hindi na ako makasama sa inyo eh. Oh, bakit naman pare? Walang mag-aasikaso sa mga anak ko. Oo nga pala no. Wala palang asawa mo. Iwan na kayo. Oo pare, kaya kayo na lang muna sigurong sumama. Pero nandiyan naman ang nanay mo. Di habilin mo muna sa nanay mo ang mga anak mo. Hindi pare, kailangan ako ng mga anak ko eh. Ngayong wala ng nanay nila. Ano bang pinag-awayan ninyo ng misis mo? Bakit kayo nagkahiwalay? Ewan ko pare, bigla na lamang siyang hindi uwi sa bahay at hindi na bumalik. Paano mo bubuhayin ang mga anak mo kung hindi ka sasama sa project na susunod ng engineering nyo? Malayo kasi ate. Lingguhan siguro ang uwian namin. Naisip ko kasi mga anak ko, walang mag-aalaga sa kanila. Mas lalo silang kawawa kung hindi ka magtatrabaho niyan. Maghanap na lang siguro ako ng malapit dito sa atin ang pagtrabahuan natin. Ay naku, makakahanap ka man dito, baka extra ka lang. Di tulad ng trabaho ninyo, permanente. Wala akong magagawa ate. Ganun talaga. Iniwan na kami ng nanay nila eh. Ay naku, walang hiya talaga yung asawa mo. Natiis niyang iwanan ang mga anak ninyo. May maliit pa naman kayo. Mabuti na lang, andyan si nanay. Oo nga ate. Nahihiya na rin ako kay inay. Matanda na siya. Kung gusto mo, sumama ka pa rin sa susunod na project ng engineering nyo. At pagtutulungan na namin ni inay na asikasuhin ng mga pamangkin ko. Nakakahiya naman sa'yo ate. Baka may masabi yung asawa mo. Huwag mong intindihin yun. Makakaintindi naman no. Para naman hindi ka matigil ng trabaho. Mas kawawang mga anak mo. Kung pa-extra ka lang na magtrabaho dito. Salamat ate. Mabuti nandyan kayo ni inay na tumutulong sa akin. Walang anuman yan. Pamilya tayo. Kaya tulong-tulong tayo. Kaya natin to. Kawawa naman ang kapatid mo, Mercy. Iniwan ng asawa at mga anak. Kaya nga po, inay Ano kayang nakain ng babaeng yon at sumama sa ibang lalaki? Napakalantik. Siguro, nagsasawa na siya sa hirap ng buhay. Hindi, inay. Ang sabihin nyo, dahil sa kalandian niya, hindi man lang naisip na may 3 na siyang anak? Siguro, may kaya sa buhay ang lalaking sinamahan niya, no? Naku, inay, pwede ba? Huwag na nating pag-usapan ang babaeng yon. Makita ko lang siya Makita ko lang talagang babaeng yun. Naiwan ko kung anong gagawin ko sa kanya. Ay, naku, hayaan mo na, anak. Tutal, hindi naman sila kasal ni Anton. Kahit na, inay, dapat iniisip din niya yung kapakanan ng mga anak niya. Lalo na yung bunso. Magtatatlong taon pa lang Wala siyang kwenta, inay. Wala siyang kwentang ina. Yan ang sabihin ninyo.
Bigla na lamang kuya na hindi na umuwi ng bahay ang aking asawa. At iniwan na kami ng mga anak ko. At nabalitaan ko na lang kuya na sumama siya sa isang lalaking medyo may edad na. Siguro kuya ay may kaya sa buhay ang lalaking sinamahan niya. Kaya hindi ko na siya hinanap dahil hindi pa naman kami kasal na dalawa. Isang araw kuya ay ano pang pinunta mo dito? Hindi ba't iniwan mo na kami ng mga anak mo? Kukunin ko yung bunso ko. Anong kukunin na sinasabi mo? Wala kang makukuha ni isa sa mga anak mo. At bakit wala? Anak ko naman sila ah. Kawawa lang ang mga anak ko sa'yo. Kaya umalis ka na. Bago pa mag-dilim ang paningin ko. Sige. Umalis ka na! Sige, subukan mo. Akala mo natatakot ako sa'yo? Nang iniwan mo ang mga anak mo, nahawa ka ba sa kanila? Ha, Eden? Dahil ba sa hirap ng buhay? Nagsasawa ka na, ha? Sa hirap! Oh! Dahil naawa na ako sa mga anak ko. Hindi nila makain ang gusto nila. At dahil diyan, kaya ka sumama sa matandang may kaya sa buhay, ganun ba? Napakababaw naman ang dahilan mo, Eden. Lukuhin mo ang sarili mo. Anton! Umalis ka na, Eden. Dahil wala kang makukuha kahit isa sa mga anak mo. Pala dito ang walang hiyang babaeng yun, inay. Oo. At pilit na kinukuha ang bunso nilang anak. Mabuti na lang hindi binigay ni Anton si bunso. Ay, nako, sinabi mo pa. Dahil kawawa lang ang puko sa kanya. Ay, mabuti na lang at hindi na pumunta sa DSW na nagsumbong. Dahil kung talagang makukuha niya yung bunso nila. Depende rin yan. Dahil sa ginawang pag-iwan niya, baka hindi rin ibibigay sa kanya. Kahit wala pang 7 taon ang bata. Sakay na ya. Tignan niyo ha. Hindi man lang niya sinilip ang mga anak niya. Napakawalang hiya talaga ang babae yun. Ay, nako. Kahit na anong mangyari, hindi niya makukuha ang isa man sa anak niya. Hindi, Berse. Itay, nagpunta pala dito ang inay. Bakit di niyo sinabi sa akin? Sinong nagsabi sa'yo niyan, anak? Si Auntie Mercy. Pumunta daw si inay dahil kukunin daw niya si baby. Oo, anak. Siguro, panahon na para malaman mong totoo kung bakit niya tayo iniwan ang ina ninyo. Itay, kahit hindi niyo sabihin sa akin, alam ko na. Kaya huwag kayong mag-alala. Ayaw ko na rin sa kanya. Masama siyang ina. Anak, kahit na ganun ang ina ninyo at sumama sa ibang lalaki, nanay niya pa rin siya. Dahil kung wala siya, wala din kayo dito sa mundong ito. Basta, galit na ako sa kanya, Itay. Pinabayaan niya tayo. Hindi na niya iniisip. Lalo na si baby. Napakalit pa niya para iwanan niya. Wala siyang kwentang ina. Tama na yan, anak. Ang importante, nandito kayo sa akin. At hindi ko kayo pababayaan. Mabuti naman po, Itay. At hindi niya nakuha si baby. Kahit anong gawin niya, anak, hindi ko ibibigay ang kapatid mo sa kanya. Dahil kawawa lang ang kapatid mo. Itay,
Kaya ko nang alagaan ang kapatid ko. Anak, nag-aaral ka pa. Unahin mo muna yung pag-aaral. At pagdating mo dito sa bahay, pwede mo siyang alagaan. Opo, Itay. Inay, paano kung bumalik na naman dito si Eden? Kahit na bumalik siya ng bumalik dito, huwag mong ibigay ang anak mo. Paano, Inay, kung magsumbong na siya sa DSWD? Sigurado makukuha niya ang bunso ko. Nako, hindi naman basta-basta yan makukuha niya. Kung matino siyang babae, natiis niyang iwanan ang 3 niyang anak, hindi siya basta-basta paniniwalaan. Pero, Inay, nag-aalala pa rin ako. Huwag kang mag-alala. Nandito naman kami ng ate mo na siyang magsasabi ng katotohanan. Hindi naman siya paniniwalaan kaagad. Sana nga po, Inay. Dahil mahal na mahal kong bunso namin. Anak, may awa ang Diyos. Hindi niya hahayaan na magyari yan. Kaya, ipanatag mo lang ang loob mo. Ano kaya, Inay, kung lalayo muna kami dito? Pupunta muna kami ng La Union at doon na kami maninirahan. Total, doon naman yung mga kamag-anak ni Itay eh. Ay naku anak, mapapalayo ang mga apo ko. Dito lang kayo. At sinisiguro ko sa iyo na di isa man ay walang makukuha ang asawa mo. Inay, sa ngayon, kuya, ay hindi pa naman bumabalik si Eden. Kaya lang ay nag-aalala pa rin ako na baka siya bumalik at kunin niya ang bunso namin dahil wala pa siyang 7 taon na may posibilidad na makuha niya. Ano kaya, kuya, ang dapat kong gawin? Sana ay matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang. Anton. Alam mo, Anton, nagpapasalamat din ako sa iyo dahil naisipan mong lumiham sa ating programa. At nagpapasalamat din ako sa iyo dahil sa patuloy mong pakikinig sa ating programang Peles at Your Service. Ngayon, mabalik tayo dyan sa problema mo. Abay, hindi na kailangan na lumayo ka dyan sa inyong lugar. Dahil sabi mo nga natatakot ka na baka makuha ni Eden ang bunso ninyo. Alam mo, kung bakit? Abay, kahit na magsumbong siya sa mga empleyado ng DSWD, hindi siya basta-basta paniniwalaan. Dahil una, iniwan niya ang mga anak ninyo nang walang dahilan at sumama sa ibang lalaki. Abay, malaki rin ang kasalanan niya. Hindi mo maidadahilan yung kahirapan ng buhay kaya mo iniwan ang mga anak mo, lalo-lalo na may maliit pa. Hindi ang kukonsintihin ng mga taga-DSWD. Hindi ka na naman ginagawa na isang ina. Masama yan. Pangalawa, yung bunso ninyo, wala pa namang 7 taon. Kung tutuusin nga, nasa pangangalaga yan ng ina. Yung mga ganyang klaseng edad na bata. Kaya lang hindi siya pininiwalaan. Hindi siya paniniwalaan. Dahil iniwan niya ng basta-basta yung bata. Total, hindi pa naman kayo kasal. Mag-usap kayong mabuti. Huwag mo naman siyang pagbawalan na makita yung mga anak niya kung sakali na gusto niyong dalawin. Kaya yung sinasabi mo na lalayo ka, huwag ka matakot, Anton. Nasisiguro ko na hindi niya makukuha sa buder mo ang bunso ninyong anak. Lalong-lalo na sa
tatlong yung anak. Wala siya makukuha yan ni isa. Basta wag mo lang siyang pagbawalan kung sakaling gusto niya makita ang mga anak ninyo. Yun lang ang masasabi ko sa iyo, Anton, at naway kahit papano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Well, mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras sa timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.